Sabi ni Ian sa TikTok, bakit hindi po natin suportahan ang admin ni PBBM? Suporta po ang pagko-call out sa administrasyon. Suporta po ang pag-criticize. Kasi posibleng hindi naririnig ng ating Pangulo yung mga pagkakamali or hindi siya naniniwala. Pero isipin niyo lang po, Sir Ian, ang Pangulo ay public servant. At sino ang kanyang boss? Di ba ang taong bayan? Kanino ba nanggaling yung power na ginagamit niya? Hindi ba sa taong bayan? So bakit kailangan tayo yung makibagay? Siya po ang makibagay. Makibagay siya sa paggagawa ng tama. Wala pong pagkakamali o wala pong mali o hindi pa masama ang pag-criticize sa gobyerno kahit paulit-ulit, kahit patuloy-tuloy. Dahil ginagarantiya ito ng ating saligang batas. Bukod pa doon, ina-uphold yan ng Korte Suprema. Sinabi na ng Korte Suprema may ilang beses na paulit-ulit, Sir Ian. Sinasabi ng Korte Suprema, kahit nga mali ang ating pag-criticize sa gobyerno at sa mga kawanin na ito, protektado pa rin ang ating free speech. Sabi ni Ian, nakakasad lang, marami naman pong pagbabago sa bansa at unti-unti naman nagagawa. I'm sorry, Sir Ian, hindi po kami naniniwala dyan. O sabihin na natin na mayroon naman pong pagbabago. Sige, pwede naman. Kasi halimbawa, like I said, sinasabi din naman natin kapag mayroong tamang ginawa ang Pangulo. Halimbawa, yung debt condonation para dun sa agrarian reform beneficiaries. Importante po yon. Kasi yung mga antagal-tagal na nilang nagbabayad, pero kung hanggang ngayon hindi pa rin sila nakakabayad, importante na bigyan naman natin ng konting relief yung mga yon. Bukod pa dyan, pinapatigil na yung tong. Pero ewan ko kung matitigil talaga natin yun. Yung pangongolekta ng toll dun sa mga farm-to-market roads. Ang problema, Sir Ian, hindi po inaayos ng ating Pangulo yung tinatawag niyang logistic system. At siya mismo yung nangako na gagawin niya yun. Kaya pag hindi inayos yung logistic system, mamamayagpag pa rin ang mga tiwaling middlemen, na sila din ang smugglers, na sila din ang hoarders, na sila din ang nagpipilit sa mga magsasaka na bibilin nila ng mura yung mga agricultural products, pero ibebenta ng napakataas. So, lugi ang farmer, lugi yung consumer. So, hanggang ngayon, sinisingil pa rin natin. Magdadalawang taon na po ang ating Pangulo at sa SONA 1 po niya sinabi yun. So, anyari na. Di ba malaki ang tiwala niya kay Secretary Laurel. Si Secretary Laurel din, sabi niya, inulit pa niya, sabi niya, oo nga, tama, gawin natin yan. Kaya lang, di ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Ngayon tatanungin mo, paano naging kasalanan ni PBBM yan? Kasalanan niya. Kasi unang-una, dahil priority niya ito, dapat ginawa niyang priority sa legislature. Mayroon pong LEDA, mayroon pong grupo, na mayroong liaison ang palasyo doon sa Kongreso. Yung liaison na yon, sisiguraduhin na alam ng Kongreso at ng Senado kung ano yung priority legislation na kailangan ng presidente nang sa gayon ay ma-complete niya o ma-fulfill niya yung kanyang campaign promise. Hindi niya na-fulfill yun kasi hindi niya ginagawa. Look, pinsan na po niya ang pinuno ng Kongreso. Hindi pa rin napapasa ngayon ang kahit anong batas o panukalang batas na magko-correct dito sa logistic system. Bukod pa dyan, tignan nyo, ang laki ng nilaan para sa ayuda. Kung yung 500 billion na yon, kumurot lang ng kahit konti para makagawa ng grain silos and dryers, para hindi na po nagtutuyo ng bigas sa daan ang ating mga magsasaka, para hindi na po silang napipilitan magbenta ng madalian ng kanilang bigas o ng palay dahil mabubulukan sila.
Paano kung hindi, kumurot lang doon para gumawa ng mga bodega na pwede nilang yung mga ibang magsasaka, pwede doon maglagay. Mga cold storage, hanggang ngayon hindi pa rin ginagawa. Hindi po ito bago sa ating Pangulo. Ginawa po ito ng tatay niya. Kaya, nasa karapatan natin maningil. Ipinangako niya ito, o kahit sasabihin na naman ng mga trolls, aspirational lang yan. Hindi po. Hindi na po aspirational kasi nilagay niya sa zona niya. So, di ba? Kahit ngayon, pwede natin siyang singilin. Dapat sinisingil natin siya. Bukod sa pinangako niya, hindi ba siya naaawa sa ating mga magsasaka? Hindi ba siya naaawa sa mga consumers na ang tataas ng presyo? At presyo ng pagkain yan. Basic na needs. Sabi ni Ian, pero di ba hindi naman po madaling gawin yan? Nako, Sir Ian, actually madali yan gawin. Pera lang ang kailangan. Anong ginawa nila sa pera? Di ba? Ano na? Imbis na gawin yun para bumaba ang presyo ng pagkain, inuna nila yung 500 billion na ayuda. At inuuna nila supposedly yung mga economic provisions that have very little to do with actually helping the farmers and the consumers. Ang sinasabi mo, unti-unti naman po, dyan napapasok po yung comparison. Aba, bakit ang ibang mga pangulo, it is during their first 6 months na gumagawa sa sipag talaga nila. Ito baliktad. At hindi pa natin po nakikita na nagsisipag siya. Sabi ni Larry Lin, Sir Ian, lahat po tayo may karapatan maging kritik ng gobyerno para nalalaman nila kung effective ba ang mga ginagawa nila para sa bayan. Ito sabi ni Ate Liz, paano attorney, iba ang agenda nila, mas mahalaga na nawalan, iba na namang pusa ito. Mawalan ng prangkisa ang SMNI over that. Huwag mong kulitin si Suki, she's recovering, get down. Let's say hi to everybody. Hi! Okay, down. Hi, sabi ni Ian, thank you po kasi binigyan mo ako ng time. Ay, opo, kasi naman po kayo, respectful, hindi po kayo nagtutrol, maayos po kayong nagtanong, kaya maayos din po kaming sasagot. Okay. Sabi ni Rafael, tamad talaga yung Uy, sa pasyal at party lang active kasama yung asawa. Ay, nako. Sabi ni Dennis, tumpak po madam, meron pong pagbabago, mas bumilis po yung pagsasayaw ng kanyang mga, oy, grabe ng kanyang pangatok. Uy, grabe. May ganun ba? Alam nyo, hindi ko napansin yan. Totoo lang. At madalas kaming magkita noon, ha? Hindi ko yan napansin. Sa totoo lang. Baka hindi lang ako talaga observant. Sabi ni Gina Fe, very perfect and complete package na talaga this present Lisa Smugs administration. Lunok pera, bonggang power interruptions, daga, ipis at surot, tapos balik tanimbala sa Mia, meron pa yan next, antayin natin. Yun po yung masakit, yung mga problems na na-resolve na na-solve na dati, nakikita na naman po natin. So kahit sino, madi-disappoint. Sabi ni Sir Nan, ang sakit daw pala talaga ng feeling ng nabudol, ginamit ng current admin ang promise na hinahawakan ng previous admin ng better tomorrow by minimizing politicking and corruptions. Ang sakit daw. Sabi ni Cordero, bakit nakaya ni Duterte, sila hindi? Gusto ko sumagot kasi kaya lang baka ma-shock masyado yung mga tao sa angas.
Ah. Hi dun sa lahat ng nagpadala ng stars ha, sa Facebook at saka ng sticker. Salamat pala.